Only prayer and fasting. That is one of the most intimate, the most token of sincerity of your love for God. You love to be with Him by abstaining from meat and food. It depends on how long, gano'ng katagal. Sino dito yung holiday, tama-tama, magpe-prayer and fasting kami niyan. Holiday, tama-tama, makakapamasyal kami niyan. Kapag nagagawa niyo lang na kayo ay may bakasyon at nagpe-prayer and fasting kayo, wow! Di ba? So prayer and fasting is not just an expression, one time, big times. It is a lifestyle ng Christians because we are in a relationship with God. And the token of sincerity in our relationship with God is our sincerity expressed in prayer and fasting. I have made that point and I pointed that out so strongly last time na ang prayer is a lifestyle of a believer in Christ as a token of sincerity that I am sincere in my relationship with you because I am in a love relationship. Kung naintindihan niyo po ang inyong pagiging Kristiyano, pumasok po kayo sa isang relasyon. At sa bawat relasyon, merong responsibilidad. Pag-ingatan ng relasyon, ipakita ang pagtatapat sa relasyon. Kumusta po ang inyong relasyon sa Diyos? Huwag po natin kakalimutan, mga kapatid. Kaya po nilalong ang Panginoon ng langit at lupa, hindi po para magkaroon ng Panginoon ng magagandang tanawin. Para bigyan tayo ng magandang tanawin, hindi po yun. Kaya nilalang ng Panginoon ng langit at lupa for one very important thing, relationship. Amen? Relationship on top of everything. And again, in every relationship, there is a corresponding responsibility. In a love relationship. Kaya pag mag-aasawa kayo, merong responsibilidad na kaakibat dyan. Gusto niyo ng anak? Nagkaanak ka, may responsibilidad dyan. Hindi po pwedeng wala. Kaya nakakalungkot po yung mga magulang na nagkaanak, kinababayaan ng mga nasa kalye na nagpapalimos. Okay, so prayer and fasting natin topic. So nakita po natin last time na prayer and fasting po, ito po ay nag-origin mismo, wala namang ibang panggagalingan ang magagandang bagay kundi galing sa Diyos. Ang magandang bagay po, ang prayer and fasting, it's not just about abstaining from food for a day, for 2 days, 3 days. Pag sinabing prayer and fasting, the spirit idea of prayer and fasting is giving up something important or is something very much important. Ibig sabihin po noon, ang pagkain po hindi bawal. Ang pagkain po masarap. Tama po ba? At kailangan tayong kumain. Masarap pong kumain. Pero yung something important, something na mahal mo, something na ginagawa mo na hindi man bawal, and even most pleasurable na ginagawa natin yung pagkain, ginibak mo for a greater important thing to be fellowshipping with God. That is the idea of fasting. Ang nagturo niya na yung Diyos, galing sa langit, iniwan niya ang kalwalhatian, iniwan niya ang gloria, kaya po nung John 17, nananalangin siya, glorify the Son, that the Son also may glorify Thee. Oh Father, glorify Thou me with Thine own self, with the glory I have with Thee before the world was. Ibig sabihin, babalik na ako dyan sa trono ko. Babalik na ako sa original position ko. Yung glory ang iniwan ko, I want to go back there and continue with the fellowship and enjoy the glory of being with you in eternity. There in heaven. Yung ibig sabihin ng fasting, iniwan niya ang glory pumunta sa atin. Hindi para mamasyal dito sa lupa, kundi para magsakripisyo, para ikaw ay makasama. Ikaw ay iligtas. That's the fasting. Pag-ibig po ang pinagbubulan ng fasting. So, doon po ang suwatan ng pag-ibig. We are driven to do fasting because we are being motivated by our love for God. Hello? So, kaya po tayo nagpa-fasting. Opo, gusto natin maging sexy? Yes. Gusto natin maging healthy? Okay po, valid. Gusto ko makaipon ng pera? Valid. Alam niyo po ang fasting ni Papa Talino? Pag magte-take po kayo ng exam, huwag po kayong kakain. Kasi pag kayo po'y busog na busog, kumain ka, may exam ka pa naman. Di ba? Hindi po yun. Kasi pag pagkabakante po yung tiyan natin, active po yung brain. Okay? Yung po nakakalam niya, bago mag-exam, nagpa-fasting po sila. Okay?
Kasi pag gumagana po yung inyong metabolism, yung focus nandito sa tiyan, wala dito. Kaya ang fasting, nakaka-improve ng memory. Memory. So marami pong benefits ng fasting na. Diba? Lalo na yung meron kayong habit na laging kumakain sa labas. Subukan yung huwag kumain sa labas ng mga 2 buwan. Ang laki maiipon yun. Okay, pero ang fasting po, ito po ay, ang unang point natin last time is the source or the origin of fasting is an idea of God giving up glory. And you know what's the greater glory of Jesus? To be with us, to redeem us, and to be with us for eternity. Ano, naiintindihan po niyo ba yun? Bakit niya iniwan ng langit? Para sa'yo. Para sa'yo. Hello? Kaya ang idea ng fasting is not just limited to eating. Ang tanong, ano yung bagay na meron ka na hindi mo kaya mag-give up just to be with Him? Hey, before I continue with some sentences that are still here in my mouth, I'm asking you a question. Sagutin niyo, meron bang isang bagay na hindi mo kaya iwanan? Na samantalang ang Panginoon, iniwan niya ang langit para lang sa'yo. Anong bagay na pwede mong i-withhold sa Kanya? Kung naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos, na iniwan niya ang langit para sa'yo, wala kang bagay na hindi mo kaya i-give at hindi mo kayang gawin para lang i-please mo siya. Yan po yung pinaka-essence ng Christianity. Amen? Okay. That is fasting. It is not driven by sacrifice. Okay? Balikan po natin sa Hebrews chapter 12. Sa verse 2. So ito po yung pinaka dahilan kung bakit iniwan ng langit. Basahin po natin. Bakit po kasi si Jesus umalis ng langit nagpunta sa lupa? Nasa langit na nga eh. Anong dahilan? You know? He is the author and the finisher of our faith, who, referring to Him, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. Sa context po nito, mga kapatid, okay? Kung titingnan natin, ano yung bagay na the joy that is set before Him? Who for the joy that was set before Him? Ano po yung joy that was set before Him? Sige nga po, analyze po tayo. Hindi niya inalantana ang kanyang mga sacrifices sa cross, ang mga hagupit ng latigo at ang mga tinik ng korona at ang mga pako na ipinako sa kanyang kamay at pa, hindi niya yung ininda at yung mga sufferings dahil meron siyang tinitingnan joy in the end. Nakikita niya ikaw. Ililigtas ka niya, makakasama ka niya. At iuupo ka niyang kasama niya sa trono. Ephesians 2:6. We are the joy of the Lord. We are the joy of the Lord. Nakakalungkot no kung hindi mo siya joy. Is the Lord your joy? Is the Lord your joy? Ang hirap yung nagmamahal ka, di ka naman pala mahal. Naalala ko si Lapis na may sinabi siya na, ang hirap yung nagmamahal ka, di ka naman mahal. Tapos sinabi niya, mahal na mahal ka, nasusuka ka naman sa kanya. Yung mga term. Di ba? Pero ang sarap na nagmamahalan, no? Magkadampi pa lang yung inyong mga kamay, di ba? Masaya pa ba kayo pagka nadadampi niyo yung mga asawa niyo? Bantayan niyo po yan. Pag nawawala na ho yan, delikado na ho kayo yan.
Dapat meron kang kilig sa asawa mo kahit pa paano hindi mo mawawala. O nanginginig sa galit. Okay, so, the most intimate moment with God as a token of our sincerity, born out of love, is prayer and fasting. Gusto nyo magtanong ulit ako sa inyo, kailan kayo huling nag-prayer and fasting? Kailan pinakahuli? Last Friday? Uy, meron last Friday? Nag-fasting ka, Joke, last Friday? Wow, galing yan. Last week? Last Friday, right? Sino yung prior to last week? Sino pa? Meron dyan? Si Joke na ba nagpa-fasting dito? Well, anyway, alam ko nag-fasting na kayo. Okay lang yun, tinatanong ko lang kamay para makonsensa kayo ng konti. Konti lang naman. Kasi yung fasting is a lifestyle na pinakita ko po sa inyo sa Matthew chapter 6. When you fast, di ba? Hindi if you fast, but when you fast. That's verse 17. Ibig sabihin nun, expected talaga ng Panginoon that if you are in a relationship with Him, you will do fasting. Ito pong fasting, hindi po ito famous sa majority ng Christians. Kasi majority ng Christians, they love feasting, not fasting. Fasting is feasting on the Word and feasting on the presence of the Lord. Yun po yung fasting. Giving up of food. Kasi food po ang ginagamit natin at food po kalimitan sa Bible ang ginagamit. Pero gusto po ng Panginoon is abstinence from sin. Okay? Yun yun. So pagkain po yung common, i-give up mo yung pagkain mo na masayang kumain, pero giniba po yung saya sa pagkain dahil mas masayang makasama ang Panginoon. So, sino po sa inyo nag-declare ng fasting? Hindi yan ituloy na lungkot siya. Pakitas mo kami. Mas lahat po tayo may ganong klase, di ba? Mag-fasting hindi ko na ituloy. Yung aking timetable hindi na ituloy. Tapos ay nalungkot ako. Ibig sabihin noon, mas masaya talaga mag-fasting. Kasi nalaranasan mo ang Panginoon sa buhay mo. Pag nag-fasting. At least common po yung experience mo. Okay. Dadaw lang po ako dun sa significance ng fasting. Okay. Mahalaga po itong point na to. One of the significances of fasting. Nakalagay po sa ating outline last time na it is a prescription. Okay? For faithlessness. So sinabi po ng Panginoon tumulit, tingnan po natin sa Mark chapter 9 verse 29. Mark 9:29. Nagtatanong po muli, hindi lang ang mga alagad, Panginoong Jesucristo, bakit napalayas mo yung Espiritu hindi namin kaya? So yun po yung background, no? Pero ang issue po dito, nirebuke niya ang mga alagad niya na hindi mapalayas ang masamang espiritu doon sa bata, na simula bata pa ay demon possessed na. Kanyang nirebuke ang kanyang mga alagad at tinawag niyang faithless generation. Bakit hanggang ngayon faithless pa rin kayo? Bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong pananampalataya? Tapos sinabi niya, yung pagpapalaya sa espiritu ay hindi mo niyo magagawa maliban na lamang sa pamamagitan ng prayer and fasting. So, ang ating pong drive, ang ating pong idea, ano pong kinalaman ng prayer and fasting sa faithlessness? At ano pong kinalaman ng faithlessness sa pagpapalaya sa masamang espiritu? Kaya na po ba natin sagutin? Bakit nire-recommenda ng Panginoon at ang kanyang prescription is yung itong bagay na ito will not come out, will not happen, sabi ito, will not come forth by nothing, maliban na lamang pag nag-prayer and fasting kayo. Ano ang kinalaman ng prayer and fasting sa faithlessness, sa pagpapalaya sa masamang espiritu? Ibig sabihin po ng mga kapatid, ang pagpapalaya sa masamang espiritu ay may kinalaman sa faith. At yung faith ang kanyang sinasabi, may kinalaman ang prayer and fasting sa faith. Nakuha niyo po yung point? Hindi po yung magpe-prayer and fasting ako para magpalasa sa mga espiritu. Hindi po ganun yun. So magpapalasa ako sa mga espiritu dahil matatag ang pananampalataya ko. Okay?
Okay po yung point? Kasi, walang ibang paraan eh. Para lumakas ang pananampalataya mo, bakit prayer and fasting? Kaya po lifestyle and prayer and fasting kasi sa prayer and fasting, kumakain ka ng salita ng Diyos. Humihinto ka muna sa pagkain ng kanin at ng adobo at ng kare-kare para lang kumain ng salita ng Diyos. Pinagpapalit mo ang pagkain ng iyong tiyan para kumain ng iyong kaluluwa ng salita ng Diyos. Yun po yung pinaka-powerful na paraan para umangat ang iyong pananampalataya. Ako po natin. So ngayon, kapag hindi niyo po ginagawa yan, ibig sabihin, kontento na po kayo sa lifestyle natin, ang ganun lang ang pananampalataya natin. Na kapag binasagpo ka ng demon possessed, tatakbo ka na lang. O kaya tatawagin mo si Joki o kaya si Tikboy. Na kapag tinawagan mo si Tikboy, tatakbo rin. Papunta sa'yo. Ha? Okay. Kung gusto natin tumadag ang aking pananampalataya, kakain tayo ng salita ng Diyos, at pag ito ay ginawa mo nang hindi ka kumakain ng kanin, doon po tatatag ang pananampalataya mo. Ibig sabihin ng pananampalataya mo, pananampalataya sa iyong otoridad. Okay? Pananampalataya mo kay Jesus kung sino siya sa buhay mo. Yun po yung ibig sabihin ng prayer and fasting na hinahangon po natin ng bawat sa again, kung Kristiyano ka, huwag mong i-ignore ang sinasabi ng Biblia. Huwag mong i-ignore ang sinasabi natin kasi ang pananampalataya ay hindi lamang ito may kinalaman sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Hello? Ang pananampalataya, again, come here, may I have your eyes on me? Ang pananampalataya ay ang pagsasakatuparan ng mga bagay tungkol sa Diyos, mga bagay tungkol sa mga himala ng Panginoon sa ating buhay at sa mundong ating ginagalawan. The link is prayer. The link is faith. Ulitin natin. Okay? Ulitin ko po sa inyo ha. Ang Diyos po ay pursigidong na maging totoo siya sa buhay mo. Cora. Kaya siya pumasok sa relasyon sa iyo. Gusto niya na maging totoo siya sa relasyon mo sa Kanya. Ngayon, Kati, kung hindi ka naman desidido na maging totoo ang Diyos sa iyo, hindi ka talaga magpupursige sa pananampalataya ng lumago. Hindi ka magpa-prayer and fasting. Pero kung iyong layunin, ang layunin ng Diyos ay magkatugma, hindi pwedeng hindi ka magpa-prayer and fasting or kakain ka ng salita ng Diyos para umangat ang pananampalataya mo, para magkaroon ng katotohanan ng Diyos sa buhay mo, para meron kang patotoo. Totoo ang Panginoon sa buhay mo. Grabe. At makikita ng mga tao, let your light so shine. Nakikita niya ang liwanag ng Panginoon. Nakikita niya ang pagbabago sa buhay mo. Nakikita. Yun ang gusto ng Diyos. Pero pag walang nakikita, ang tao at ikaw, wala ka nakikita ang Diyos sa buhay mo, wala kang pananampalataya. Kaya pagpapalaya sa masamang espiritu, hindi mo rin kayang gawin. Nakuha po natin. Gumawa po ang Panginoon ng mundo para siya maging totoo sa mundo sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang labanan dito, gano'n katotoo ang Diyos sa buhay natin. At ulitin ko, ang Diyos ay magiging totoo lamang sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ang ating buhay at ang pananampalataya ay iisa. You are what your faith is. We are commanded by God to live by faith. Para yung faith na yon magiging totoo ang Diyos, para makita talaga na ang daming katotohanan ng Diyos sa buhay ko. Kaya nanggigigil ka lagi ng papatotoo kasi maraming nagigikwento tungkol sa Diyos. Kaya pag tayo nagkikita-kita, pinag-uusapan, hindi tao, hindi hayop, hindi bagay, Diyos. Hindi ko malilimutan ako nung ako ay high school, meron po akong sinasakyan tricycle sa amin sa Cebu. Okay. Kasi yung mga tricycle doon, pabalik-balik mo naman yun. Doon po sa unahan ng tricycle may nakalagay, small minds discuss
people. Chismis. Puro tao pinag-uusapan. Mediocre minds discuss events. Umaangat, no? Dati tao. Paborito niya si Eloy Abunda, Christopher Minute. Small minds discuss people. Gusto pag-uusapan ng tao. Uy, alam mo si ano? Uy, alam mo si ano? Uy, alam mo si tao. Small mind. Wala dito doon, no? Wala. Okay. Pangalawa, mediocre minds discuss events, yung mga nangyayari. Yan, medyo maganda-ganda, di ba? Current events, ano nangyari sa Israel, okay, no? Uy, ceasefire na. Kala niyo lang. Are you waiting for the great minds? Great minds discuss ideas. But for us Christians, the greater minds discuss God. Amen? So we discuss God. When we meet, we discuss God. Diba? Excited ka dahil may ginawa ang Panginoon sa'yo. Amen? Yung ba yung excitement nyo na pumupunta kayo dito kasi may patotoo kayo kay God? Diba? So kanina umaga, nag-devotion po kami ng mga youth. Ako'y nagtatanong tungkol sa topic namin, anong comment mo sa verse na yan. Meron pong isang nagsabi na gusto ko magpatotoo lang. So excited siya magpatotoo, hindi siya nag-discuss. Sabi, hindi, balikan natin. Ano ba sinasabi sa verse? So excited siya magkwento tungkol sa kanyang patotoo. Nakakatuwa, di ba? Okay, so balikan po natin. Gusto kong bago matapos ang topic ng prayer and fasting, nagpe-prayer and fasting po tayo o nagkakaroon tayo ng mga intimate moments kay God na magiging normal sa buhay nyo ang pakikipag-usap sa Diyos. At least once a week. Kung hindi nyo makaya mag-prayer and fasting, at least may quiet time kayo. Skipping 1 meal a day, maybe 2 meals, di ba? Lalo yung mga nagbabaon sa eskwela. Yung baon pambili pagkain, ay salamat. Hindi mo na ako kakain. Mag-pray muna ako doon sa library o sa kwarto, prayer muna ako doon. Hindi ka na kumain, nagkapera ka pa, nakapag-banding ka pa kay God. Amen? Okay, so yun po yung mga ganun po kung estudyante ka. Okay? So, yung demonyo po, yung demon possessed, katulad binanggit ko, ang faith is a determining factor ng uri ng iyong buhay. Yung pong demon possessed na dinala sa mga disipulo, okay? Yun po ay revealer ng uri ng buhay ang mga disipulong kasama niya. Anong lumabas? Ano sila? Faithless. Opo, ang misa ng mga problema, yes, nagpapatatag po yan ang ating pananampalataya, pero hindi po yun more on revealer of what kind of person you are when storms come, when problems arise, when there is a necessity that comes along your way. There is a problem na dumating sa buhay mong biglaan, magre-reveal yun anong uri ng pagkatao mo. Will you still worship God and trust Him? Katulad ng sinabi ni Job, even though He slay me, yet will I trust in Him. Ano po? Prayer and fasting. It is the only prescription that God gave. Okay? That will really level up your faith to the level that you can cast out demons. Because faith is identifying and aligning, okay, with the Lord Jesus Christ. Kaya pag nakita ng demonyo, grabe ang faith dito Kasi pag may faith ka, nakikita ng demonyo si Kristo sa'yo. Because you are realigned with Jesus. Amen? Having faith in Jesus, focusing on Jesus, nagagawa niyo ang nagagawa ni Jesus. Si Jesus nag-cast out ng demonyo, hindi nila magawa kasi wala silang identity. Walang faith na nag-identify kay Jesus Christ. Ang ibig ko sabihin ganito yan.
Nung si Kristo ay naglalakad sa tubig, sabi ng mga alagad, "It's a ghost." Sabi ng Panginoon, "Be not afraid, ako to." Sabi ni Peter, may faith si Peter, may faith. Pag ganun-ganun nga lang. Kung ikaw nga yan, si Jesus Christ, papuntahin mo ako dyan. Alam po natin ang nangyari. Habang siya nananampalataya at nakatuon kay Kristo, nakakalakad sa tubig. Grabe. Dadalawa lang po sa kwento ng Biblia ang lumakad sa tubig. Si Jesus lang at saka si Pedro. Bakit po siya nakalakad sa tubig? Kasi na-absorb siya ng kanyang identity kay Jesus Christ. Si Christ at siya ang iisa kasi nandun yung faith. Kaya hindi niya inaalintana ang winds and waves around. Kaya hindi siya apektado ng winds and waves. Hindi niya nga alam na tubig yung kanyang nilalakaran eh. Nakapokus siya kay Jesus Christ para siya wala sa tubig. Parang walang problema. Parang walang winds. Parang walang storms around. So yun po yung nagagawa ng prayer and fasting. Pag nakapokus kayo sa Panginoon, parang wala kayo sa mundo. You're living in the presence of God. You're living in the glory of God. Amen? That is faith, realignment with Jesus Christ. Ang nakikita ng diablo si Jesus, hindi ikaw. Because faith makes Jesus sin and alive in your life. Yun po yung diablo, yun po yung authority na nagpalaya sa diablo doon sa batang possessed since childhood. Nakita ng diablo si Jesus by virtue of his faith. By virtue of faith. Ito po ay natutunan ng mga alagad niya matapos ang incident ito in Luke chapter 9. Balikan po natin. Sa Luke chapter 9, yun po yung kwento niyan. At pagdating po sa Luke chapter 10, nag-iba po yung kwento. Luke 10:17, tingnan po natin. Finally, so in chapter 9 is the incident na kung saan yung bata na lumaki na pinarayas ng Espiritu, doon po sinabi ng Panginoon by prayer and fasting. Ang mga alagad, naniwala ako na nag-prayer and fasting na sila. Kaya pagdating po sa chapter 10, okay, ang mga alagad po, yung 70, return again with joy, saying, "Lord, even the devils are subject unto us through thy name." Nakita niyo? So natuto po sila ng lesson. Kaya po ang tanong po sa inyong nakaraan, natuto na po ba tayo? Pastor, wala naman kasing demon po sa Lake View Manor eh. Kaya hindi kami nagpa-prayer and fasting. Wala naman pong nadedemon po sa aming kapitbahay, kaya okay lang po naman kami. Ulitin ko, ang pananampalataya po ay hindi po lamang yan para sa prayer and fasting, para sa demon casting. Yan po ay para maging totoo ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Yan po yung pinaka-urgent matter sa buhay ng Kristiyano. Totoo ba ang Panginoon sa buhay ko? Hindi lamang po sa pagpo-provide ng needs ng Lord sa buhay natin. Yun po yung karakter na nababago. Okay? Yung pong buhay na nagiging banal. Pabanal ng pabanal. Yun po yung faith. Nagiging mas maliwanag ang mukha ni Jesus sa buhay mo. Yun po yung singing kanina. Na maging kamukha ni Jesus tayo. Faith is realignment with Jesus. Amen? Okay, balikan po natin yung faith. Gusto ko maintindihan to, kaya ito po yung topic kanina. Ginagawa kong very personal sa praise and worship team kaninang umaga. Hebrews 11:1. Kaya po pinakita po ni Lesha kanina yung verse na to bago siya nagsimula. I think dahil doon sa topic namin kaninang umaga kasi pinaliwanag ko po yung ibig sabihin ng faith. Kasi pag hindi nyo naliwanagan ang ibig sabihin ng faith, paano na lang? Di ba? Okay, liwanagin po natin. Okay. Para po maliwanag, at akin pong inulit-ulit sa kanila para ma-recite po. The substance of things hoped for. Kung walang magpapaliwanag at walang magre-research, naiintindihan niyo ba yung substance of things hoped for? Sa Tagalog, malapit-lapit at maganda po yung pagkakasabi, pero yung pong word na substance sa salitang Grego, sa original na salita po niyan, is confidence. Faith is the kapanatagan ng loob. Okay? Faith is the assurance of things hoped
for. Yung mga bagay na pinaniniwalaan ko. Na sinasabi ng Diyos, panatag yung kalooban ko doon sa mga bagay na sinabi ng Biblia. Ano po? Things hope for. Yung mga bagay na iniisip ko galing sa Diyos. Confident ako doon. Totoo yun siya. Yun ang pananampalataya. Meron akong kapanatagan. Kapag wala akong kapanatagan sa mga bagay na sinasabi ng Biblia at mga pangako ng Diyos sa'yo at may takot ka, hindi pananampalataya yun. Baka sakali lang. Kasi ang nananampalataya, punong-puno ng confidence. Gets mo, JB? Pag ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, yung buhay mo is characterized with living in confidence. Kumpiyansa ba? Kumpiyansa. Meron kang kapanatagan ng kalooban sa buhay mo na dahil naniniwala ka sa mga bagay na pinaniniwalaan mo, panatag ang kalooban mo, everything is fine, everything will be alright, everything is okay because God said it. Hindi ako natitikatin. Sabi ko kanina ng umaga. Ano yung, ang ibig sabihin ng panatag yung kalooban mo, kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit di mo pa nakikita, mapaya ka pa rin. Kahit sampalin ka ng kaliwat kanan, pag tinanong ka, yun pa rin ang sagot mo. Tama? Halika, sampalin kita kaliwat kanan. Kulang ba yun? Naman yun? Okay, ito po mahalagang word. Ano ibig sabihin ng substance at? Confidence. Okay? Panatag ba ang kalooban mo that God will provide for your needs? That is faith. Panatag, wala akong nakikita hindi po provide. Ang nakikita ko, provided na. Dahil doon sa sunod na meaning ng faith, na pinaglinaw, pinagtibay, the word is evidence. Faith is the evidence. The word evidence is, James, pakisigaw. Ano yung sabihin ng evidence? Sigaw mo, parang naglalula mo, dali. Sigaw na ba yun? Hindi kita marinig. Conviction. So, dalawa po ang binibigay sa verse dito, confidence and conviction. Do you have faith? You have confidence and you have conviction. Pastor, ano ba yung conviction? Alam niyo yung conviction? Ha? Ha? Kapag pinahin niyo po yun, at may mental, Viction, yun ang conviction. Alam nila. Natatawa ko lang na yun. Ang conviction po ganito yan. Ang conviction po ay, i-difference ko po, ulitin ko ito for another time. Ang belief is what you hold. Belief ko yan eh. It's what you hold. Ano naman ang conviction? Baliktarin mo, kulang yung word mo. Iparating mo sa apo mo, dali. Belief is someone you hold. Yan ang paniniwala ko, yan ang pinangahawakan ko. But conviction is something that holds you. And that something dictates your talk and your walk. That's conviction. Kung panatag ang kalooban mo sa paniniwala mo, that will affect your behavior. Amen? Apat na bagay po ang meron dyan sa salitang confidence at saka conviction. Faith is the confidence of what you visualize, things you hope for. What you believe is what you visualize. Number one, faith is visualizing with confidence. Okay? And when you have confidence, it will vitalize you. Number two, visualization and Johan, ano yun? Vitalize. Nararamdaman ko yung confidence. Confidence is about attitude or feeling. It's not just excitement. Sometimes you're excited, sometimes you're not. But confidence is something stable. A feeling that is stable. It is vitalization. Doon ang gagaling ang emotion mo.
Di ba? Kasi nakikita mo ang provision ng Panginoon, nakikita mo ang kabutihan ng Panginoon, nakikita mo ang Diyos, nakikita mo ang kanyang katotohanan, it will affect your feeling. Hindi pwedeng may nakita ka, hindi mo naramdaman. Pag may tumapunta ka dito, o ahas dyan, nakita mo, wala lang. Ahas! Di ba? Pag hindi mo nakita ang Diyos, hindi mo nabivisualize ang Diyos, wala kang pakiramdam. Hindi siya faith. Faith must affect your heart or emotion. No, niyo? And then conviction is verbalization. Pag nagsasalita ka na may pananampalataya, listen, may I have your eyes? Pag nagsasalita ka galing sa pananampalataya, walang negative. Walang negative. Yun po yung problema ko, sabi ko kayo ng umaga. Alam mo, nakakatawa kasi I never say negative about my life. Hindi ako nagrereklamo kung may problema ako. Lalo na pagdating sa pera, hindi ko sinasabing wala akong pera. Yun din ang problema ko pag may nangungutang sa akin. Akala niyo, wala na ang dami nangungutang sa akin. Sad to say, mga pastor pa po yung iba. Hindi ko masabing, pasensya na, wala eh. Ang sasabihin ko lamang, antay-antay lang tayo pag meron. Puro gano'n kasi, ang hirap magpaliwanag. Kasi I never say negative. I never declare, I never magnify my pain. I never magnify my problem. Kaya pag nagsabi ko sa inyo may kailangan ako, like kay Dennis Dennis, baka naman meron ka dyan kasi mapuputol yung kuryente. Hindi ako yun, Dennis, kukuha naman kami yung kuryente namin kasi Dennis eh. Pwede mong palawalan mo muna. I never beg! Because I'm not a beggar. When I approach you, when I need something, don't expect me to beg from you. I just say my need, and if God will use you, then provide. Faith never say negative. You always believe. Sometimes may delay lang. Di ba? May delay lang. Hello? Baka meron nakikinig na nagsabi sa akin, meron kasi kahapon. Sabi ko, we'll see. Hindi ko sinabi, na, may nilagay po ako eh, money is just passing through my hands. Binura ko, negative pa rin sa akin yun eh. And that's faith. Hindi po ako nagre-reklamo pag mainit ang panahon. Nagtatanggal lang po ako ng jacket. Okay. I never say. Di ba? Because I'm trying to live by faith in every moment of my life. Because faith dictates your words. Verbalize. And it validated with your talk and with your walk. Now, you know what is faith? Huh? I will give an example. May verse sa Bible, sabi ng Panginoon, pag dumating siya, will He find faith on the earth? Luke 18:8. Will He find faith on the earth? Kasi ang hirap hanapin ng pananampalataya. Hindi nabibili ho yan sa Shopee at saka sa Lazada. Wala ho yan sa Mercury. Listen, this is faith. Nung dumating si David, maghahatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid, very much familiar, lahat ng tao takot. May sumisigaw na giant sa kabila ng valley. Hey, send a man to fight with me. And if that man will win, all of us will become your slaves. But if I win, all of you will become our slaves. Dumating si David, hindi sundalo, shepherd boy. Sabi niya, ano yung meron dyan? Magkano ibibigay dyan? Anong mapapanalunan dyan? Yung kanyang tinitingnan niya, anong reward? Eto nang malungkot. Nakita ng kanyang kapatid, sa halip na i-encourage ang shepherd boy, ay, alam mo, iyabang mo. Pinapunta ka lang dito para utusan ng tatay, maghatid ng pagkain, tapos nagyayabang ka na dyan. Eto na masakla. Umalingaw nga, hoy, meron ditong bata, gusto lumaban kay Goliath. Dinala sa hari. In-encourage ba? Lalong di-discourage. Pero hindi siya apektado ng mga sinasabi ng tao. Kasi ang naniniwala sa sabi-sabi,
Kaya na may sabi niya na. Nakuha niyo yung faith. Tingnan niyo ha. Wala siyang kagatol-gatol, hindi siya nag-aalinlangan nung kaharap niya si Goliath. Hindi ito kwento-kwento lang. Di ba? Hindi yung nagpapalabas lang siya pagdating kay Goliath, tatakbo na siya. Hindi, joke lang yun, oh. Joke lang yun, oh. Ikaw, pupugutan kita ng ulo, baka akala mo, ipapakain ko yung katawan mo sa mga ibon sa ipapawi rin. Pupugutan kita ng ulo. Imagine, wala. Very plain na kanyang sinabi, punong-puno siya na. Binibigyan siya ng armor ng king. I don't need your armor. I need only one thing, my faith in my God. Mahal ko, ano, gusto mo samahan ka ng marami? No need. Mga 200 ng sundalo mo, ako na lang ang pupunta roon. That's faith. Giant revealed who David was. Sino sa inyo may giant na kinakaharap na yan? How do you respond to your giant? Do you say with all your faith, with all your confidence, nabibiswalize niya kung ano kanyang gagawin kay Goliath? I'm gonna cut your head off. Sinasabi niya yon na may kayabangan. Kasi sometimes, may pananampalataya ng pagkakamalang mayabang. Naman niyo? Kasi nararamdaman niya ang confidence niya sa sarili niya. God is on my side. If God be for us, who can be against me? Ramdam niya po yun with all confidence kasi he was with a covenant with God. He felt it to the bones, the assurance and the confidence. Faith is the confidence. Faith is the assurance. Kaya yung kanyang confidence, gano'n na lang. Vitalize the feeling. And then he verbalized, puputulong kita ng pupo. Kala mo lang. Hindi naman natatakot si Goliath sa kanya kasi lit-lit niya. Ano, kala mo sa akin, dog? At pagkatapos, he validated it. He walked right to. Binado niya yung kanyang batong na ika-isa-isa lang. Isang bato lang yun. So, faith killed Goliath, not David. Faith, not the armor. David. Faith is seeing God greater than your enemy and your problem. God is seeing you with God. Faith is seeing you with God. And with God, nothing is impossible. So gusto ko i-educate kayo ng faith mga kapatid. Sa verse na ito, dapat naintindihan nyo yan. 4 na bagay ang meron. You visualize what you believe. You feel it, you vitalize, there's an assurance. And then you validate, you verbalize it always. When you, sa bahay, dapat ang naririnig yung mga paniniwala nyo, mga dakilang bagay, hindi murahan dito, hindi sisihan dito, hindi mga pangit na nakikita. Sa bahay, ang ginagawa ko, pag hindi nagagawa ng mga anak ko, ang ina-expect sa kanila, hindi na ako nagsasalita. Kung magsasalita mo na ko, anak, hindi na ibalik yung yung walis sa dapat dalagyan. Di ba? Pero dati, may negative na emotion din ako. Ikaw, hindi ka lang sinabihan na kitang ibalik mo yung binabalik eh. Pero in-avoid ko na po yun. Even with my wife. Ina-avoid ko na po yung may emotion ako negative. At ang sabi po doon sa nabasa ko, pag nagbago ka, magbabago ang mga tao sa paligid. Okay? Huwag mong hintayin sila magbago para magbago ka. Simulan mo. Amen? Ha? Hindi na kita sinisigawan, di ba? Pag may nagsabi sa kanya, siguro mahal ka ng asawa mo, ang bait-bait sa'yo. Kalaan nyo lang, sabi niya. Kalaan nyo lang. Ngayon, hindi na ho gano'n. Ako na ho ang? Sinisigawan. Kayo rebelde kayo Hindi naman. Okay now, you know what is faith? Prayer and fasting is God's prescription
for faithlessness. Spend time with God. Try to skip meal twice, one day maybe. Just for the sake of spending time with God. Kung kayo ay loaded ng mga activities, maaaring huwag kayong kumain all throughout the day. Sa gabi, doon kayo sa Lord makipag-usap. O kaya pagising sa umaga, Lord, magpe-prayer and fasting ako today. Kakain ako bukas ng umaga na lang. Kung matitiis ko po. Naalala ko po na ako nag-Bible study sa Cavite. Ninang Babes. Kina Gigi Revilla. Bahay po nila Marlon, mga po ni Bong. Alam po ng tatay niya, syempre. Nagba-Bible study ako, tapos andun po yung mga anak nila. Puro babae po yung anak niya, sa bahay na nakalagay po doon, bawal ang lalaki. Kaya pwede ako, di ba? Bawal ang lalaki, kasi Bible study, Pastor Andoro, pumunta po ako. Nung kakain na po kami, ang sasarap ng pagkain, may lapu-lapu ata doon sweet and sour. Sabi po nung nanay, Pastor, palisin muna natin kasi nagpa-fasting na yan. Palisin muna natin si ano, sinabi ko pa kanya. Kasi nagpa-fasting yan. Kasi nga naman, ang hirap mag-struggle sa harap ng masasarap na pagkain pag nagpa-fasting ka. Kaya pag nagpa-fasting po kayo, huwag kayong maharap sa masasarap na pagkain. Huwag kayong aamoy ng pagkain. Okay? So para po magtagumpay po kayo sa inyong prayer and fasting. Amen? So actually, I'm about to proceed with my second point. Okay? Bakit po? Ano yung significance ng fasting? The second point is, hindi ko po itutuloy next time na po. It is protection against worldliness and wickedness. Itutuloy ko po ito next time, but for the meantime, binigay ko po sa inyo yan. Alam niyo po kung bakit ayaw ng Lord na maging worldly ka? Alam niyo kung bakit? Bakit po inutusan tayo ng Lord na love not the world? Bakit po inutusan tayo ng Panginoon na seek ye first, seek those things which are above. Set your affection on things above. You know the reason why? Sino gusto sumagot? Okay? Bakit ayaw ng Diyos tayo maging mga mundo? Bakit? Ha? O, marami ang dahilan. Tama naman lahat yan. Pero ito po yung pinakadahilan. Dito po tayo magtatapos. Okay? Verse 14 and 16 of John 17. Verse 14 muna. John 17. John 17:14. I have given them thy word. Sino yung them? Tayo yun. And the world had hated them. Inumuhian ng mundo ang mga Kristiyano. Pinagpapapatay. Because they are not of the world. Even as I am not of the world. We don't belong here. Verse 16. They are not of the world, even as I am not of the world. Kaya po hindi tayo dapat maging makamundo. I-discuss ko po yan next time ng malalim na malalim. Bakit hindi dapat tayo maging makamundo? We don't belong here. We are weirdo. You don't belong here. We belong to the heavenlies. Maliwanag po ba yan? Again, I would like to end with this statement for my second point for the next time. According to the book that I have read, there is one statement that I would like to reiterate another time. Sasabihin ko to ng 2 beses. The greatest tragedy that can happen to a Christian, the greatest tragedy that can happen to a lover of God, is to fall in love with the present world. The greatest tragedy that can happen to a believer of Jesus Christ, to a lover of Jesus Christ, is to fall in love with the present world. We are not to be worldly. Love not the world, neither the things that are in the world. Seek your affection. Set your affection on things above. Seek those things which are above. We don't belong here. Tayo po natin ito. So mga Bible study ko po, pinag-aaralan po namin ng end times. At amin pong pinag-aaralan ng nalalapit na rapture. The reason why God wants us not to become worldly, dahil pagdating po ng rapture, iiwanan niyo po ang lahat. Iiwanan niyo ang lahat.
bagong kotse, bagong damit, bagong relo, bagong bag, bagong sapatos, bagong boyfriend, bagong girlfriend. Iiwanan niyo po lahat yan kung hindi sila Kristiyano. Kaya kung Kristiyano po kayo, i-assign niyo na po sa mga ayos sumampalataya kay Jesus mga gamit niyo. O kuya, yung kotse ko, pagka nawala akong bigla, yun na yan ha. Iiwanan po natin lahat yan. Piniprepare po ng Panginoon ng kanyang church ang bride. Kaya po ang mga preachings ng totoong iglesia ngayon is about holiness. Just like what we do. To prepare us for the coming of Jesus Christ one day. Amen? Okay, tayo po yung langin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Naihayag without watering it down, without compromise ang inyong salita. Umaasa, nagtitiwala na ito'y nangungusap sa puso ng bawat isa. Tunay po, Panginoon, one day aalis kami sa mundong ito. Na ang kalooban niyo po ay magawa namin ang inyong mga kalooban sa aming buhay, lalong-lalo na po ang pagpapakabanal. Sapagkat nalalapit na ang aming pakikipag-isang dibdib sa inyo sa buhay na walang hanggan, at gusto niyong handang-handa kami, nagpapakabanal po kami. Panginoon, mahirap labanan ang kasalanan, mahirap hindian ang kamunduhan, pero ang prayer and fasting ay inyong dinisign para kami po ay makagive up ng mga bagay nang hindi naman bawal. I-give up ang mga pagkain na hindi naman bawal, kundi masarap at mabuting kainin. Alang-alang sa mas mabuting bagay, ang pakikipag-pisan, pakikipag-fellowship, pakikipag-banding that will elevate our faith to the level that we can cast out demons and that we can manifest Jesus sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, for the idea of prayer and fasting, highlighting the beauty of Jesus, highlighting the power of Jesus, highlighting the word of Jesus, highlighting the power of the Holy Spirit. Loobin po niyo, Panginoon, ang bawat isa magkaroon ng desisyon. I will express my sincerity to the Lord by doing prayer and fasting, by spending time feasting on the Word of God. Thank you for blessing everyone's heart, enabling us to do your will until you come. Thank you so much, giving you all the glory in Jesus' name.